mga prekoy. Dito na spot meron kawayan na bahura. So nung sinisid ko mga prekoy, nakita ko yung parang maitim. Kala ko kahoy lang, yung pala lapu-lapu. Nung papanain ko na sana, biglang kumaripas. Ayun, lumabo mga parikoy. Ngayon hindi ko siya nilapitan or hinanap kaagad mga parikoy. So ang ginawa ko, mahon muna ako and then pahinga para mamaya kahit magtagal ako doon sa ilalim sa kakahanap sa kanya. So may panlaban tayo, may hangin tayong dala. So dito mga parikoy, nagpalit ako ng pana para pag ikot-ikot ko doon sa ilalim ng kawayan ay madali kong maisundot pag makita ko yung lapu-lapu kanina. So sayang din mga parikoy, good size yun. Hindi lang natin nakalabit agad, kumaripas man kaagad, nagtago dun sa likod. So palit ako dito ng pana, yung maiksi, yung 50 cm lang, para madali natin maisundot sa kanya. So ayan, mag-release na tayo ng guma, palit tayo ng pana. Okay, ito mga parikoy, may mga kuha na pala ako sa mga ano rin yan, sa mga bahura, sa mga puno ng kahoy din, ng mga nandyan sa gitna ng dagat. Kumbaga may mga puno dyan na nakatumba, galing yan sa ilog mga parikoy, mga sanga-sanga dyan, ng mga nandyan sa gitna. So doon nagtatago yung mga lapu-lapu kahit araw. Grabe ka mga parikoy. Gadikit lang sa puno ng kahoy. So dito kanina, yun lang talaga, kumaripas siya eh. So inayos ko muna mga parikoy yung inadjust ko muna yung tali niya para medyo malakas-lakas kasi mahaba eh. Ayan, check ko yung sima niya, baka matanggal. So okay pa naman. Yung pana na yung mga parikoy, sa kasama ko yan. Doon na yung kasama ko na una, doon sa unahan, may buhanginan na. Yung pana ko na maliit, doon sa kanya, gamit niya. So ayan, sinisid na natin mga parikoy at nispat-ispatan na natin. Biglang lumitaw mga parikoy, lumapit pa sa akin. So hindi ko kaagad binira, nilapitan ko pa kasi baka hindi abot ng tali. Kaya yun, sakol, ulam. Napakasarap ito mga parikoy na klase ng lapu-lapu, kaysa yung isang lapu-lapu na camouflage na medyo bilog. Ito medyo pahaba yung ano niya mga parikoy, may dot-dot yung katawan. Ito yung masarap na lapu-lapu. Ayan, yan, i-secure natin itong mga parikoy. Sarap iskabitsi itong mga parikoy. Ang pinakamalaking huli ko nito mga parikoy is nasa 5.7 kilos yung ganyang klaseng lapu-lapu. Tapos yung isang klaseng lapu-lapu na pang camouflage din na medyo maputi, nasa 12 kilos nakuha kong lapu-lapu mga parikoy. Dito lang yan parikoy sa Palawan. Ayan, sinicure na natin mga parikoy, baka tumalon pa sa net natin mamaya, sayang.
Yan. So dapat may lagi tayong dalang dive knife mga parekoy, para ano yan mga parekoy, in case of emergency may mahugot tayo. So ayan, secure na natin mga parekoy. Sarap iskabitsito yung mga parekoy. Ayan, mas masarap ito mga parekoy sa suno. Kung suno yung isda na kulay pula, tsaka ito dito ako, mas malasa yung sabaw nito kaysa suno. Pero mas mahal yung kilo ng suno eh. Yung kulay pula mga parekoy. Ayan, secure na natin. So dive tayo ulit mga parekoy. Silipin natin ulit yung puno ng kawayan na yun, kung baka may kasama pa yun. So dinahan-dahan na natin, baka bulabog ulit. Yan, ginamitan ko mga parekoy ng flashlight kasi medyo malabo talaga, at saka sinilip-silip ko yung ilalim niyan. Ayan, may butas kasi sa ilalim mga parekoy. Ayan yung ilaw ng flashlight ko. Doon sa gilid sa may unahan, meron pa pala ano doon, nakadapa-dapa. So ayan, tinutukan ko kagad mga parekoy. Wala nang patumpik-tumpik, binira ko na kagad mga parekoy. Yan, sumabit. Iniwanan ko ng yung pana ko mga parekoy kasi sumabit. So mangat muna ako, kuha ng hangin para i-retrieve natin yung sumabit nating pana na may kuhang lapu-lapo. Ayan, pag-retrieve mga parekoy, kuha kayo ng hangin, buwilo, para hindi kayo ma-short pag sinisid nyo yung i-retrieve nyo yung isda o yung pana nyo. Ayan, good size pa rin mga parekoy. Parehas ang laki nila. So ayan mga parekoy, di porke halimbawa nakapana tayo ng malaking isda, nakaahon mo lang tapos dadive ka uli, so mali yung mga parekoy. Dapat pahinga ka, dapat walang tensyon na mag-dive ka pa ilalim. So dapat relax, wala kang tension na dadalhin sa ilalim. So pag sa taas ka, relax, kuha ng hangin, and then kuha ng buwilo, then sisid. So mali yung pag-angat mo mga parekoy, dahil ayaw mong makawala yung isda. Halimbawa na parang matatanggal, dadayban mo uli. So mali yung mga parekoy, kasi hindi natin alam, ma-short tayo sa hangin or baka bigla tayo ma-black out. So yun ang iwasan natin, kahit gaano kalaking isda pa yan. So relax yung katawan, relax yung hininga bago may retrieve. Bahala na kung mawala yung isda dyan. Ang isda nandyan lang yan mga parekoy. So ganun lang mag-retrieve ng isda o mag-hunting ng isda mga parekoy. Relax din, huwag usin yung hangin sa katawan or yung pag-breath hold mo mga parekoy. Dapat alam mo yung sarili mo, alam mo yung limitasyon na aangat ka na. Maraming salamat sa panonood mga parekoy. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-press ang notification bell button.